Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-convert ang straight payment into installment payment sa inyong mga credit card nang hindi na kailangang tumawag sa hotline ng BDO. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin ninyo, pumunta lang kayo sa mga search engine na ginagamit ninyo kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type nyo lang ang www.bdo.com.ph kasi ito po yung legit na website ni BDO. After that, mapupunta na kayo sa homepage ni BDO. Pero dito hindi nyo na kailangang i-login yung BDO account ninyo. So kailangan nyo lang i-click tong tatlong linya dito sa taas. At pagkatapos may makikita kayong personal, business, branches, ganyan, ang i-click nyo po dito is yung personal. And after that, may makikita na po kayong ganito, hanapin at i-click nyo na lang po ang cards. Ito po yon. At next, mapupunta na tayo dito. At dahil sa gusto nating i-convert yung straight payment natin sa credit card into installment, kaya i-click natin ang credit card. And next, may makikita na tayong ganito, apply now, deals at tolls and services. So dito, hanapin natin yung deals. Tapos, i-click natin tong installment promos. And next, may makikita tayong installment programs dito. So, scroll down lang po natin at may makikita tayong bank transfer. Scroll down na naman natin hanggang mapunta tayo dito sa purchase convert. At dito makikita nyo po yung purchase convert special rate. Kagaya niyan, 0.49% monthly interest add-on rate. At dito sa gilid makikita nyo po yung purchase convert low rate. Kung big purchases po yung nagamit ninyo, pwede nyo pong gamitin to yung 0.88% monthly add-on interest rate. Pero sa akin hindi naman gaano kalaki yung na straight payment ko kaya pinili ko tong isa. Itong 0.49% add-on rate kasi medyo mas mababa siya. So, i-click nyo na lang po ang avail now. After that, may makikita po kayong ganito. Scroll down nyo na lang po. Hanapin nyo po yung kailangan ninyong fill upan. Kagaya niyan, promo ID at transaction details. So, unahin natin ang promo ID. Ang promo ID guys, makikita nyo po yan sa text messages ninyo or sa Viber or sa email. May mga promo IDs po kayo, permanent po yung promo ID ninyo. So kagaya ng sa akin, sa BDO deals, nandito po yung promo code ID ko. Permanent na po yung promo code ID natin, parang ID na talaga natin yan. So meron din sa email at sa Viber, makikita nyo din po yan. So every time na magpa-purchase convert kayo into installment, yung promo ID ninyo, same lang yung ilalagay ninyo kasi permanent po yung promo ID ninyo. So kung okay na at nalagay na ninyo, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng transaction details. So make sure po lahat ng ilalagay ninyo dito is tama. Yung nagre-reflect po sa statement of account ninyo. Punta po kayo sa website ng inyong bank account or sa mga apps lang, makikita nyo po doon kung saan ninyo na-purchase, magkano yung amount. Yun po yung ilalagay ninyo sa transaction details. So, dito tayo sa una sa name of establishment where purchase was made. So, dito ilalagay nyo po kung saang establishment ninyo na gamit yung credit card ninyo. Kagaya sa akin, sa Shopee ko nagamit. Kaya nung nag-reflect dito sa bank account ko, sa credit card account ko, Shopee Taguig, ganyan. Kaya yun po yung nilagay ko, Shopee PH, Taguig PH, ganyan. And take note po, may nakalagay din dito sa baba na gambling transactions, cash advance, money transfer, or any similar transactions and installment are not qualified for conversion. So basta mga ganyang transaction guys, hindi po siya allowed sa conversion. Pero kahit na anong mga transaction guys, kailangan pa rin ng approval ni BDO. And next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng currency. So pumili lang kayo kung Philippine Peso ba or US dollar. And next, punta na tayo dito sa gilid sa paglalagay ng transaction amount. Take note po sa paglalagay ng amount guys, kung may mga centavos dyan, mga point na ganyan, ilagay nyo po lahat para hindi po magkakaproblema yung application ninyo. So take note, kung may mga centavos, ilagay nyo po lahat. And next, punta na tayo dito sa
transaction date. So dito po sa transaction date, kung kailan nyo po ginamit yung credit card ninyo, yun po yung ilalagay ninyo. Kasi based sa experience ko, pagtingin ko dito sa bank account statement ko, may nakalagay na transaction date at posted date. Kagaya nito, February 18 yung transaction date, tapos yung posted date is February 20. Kaya nilagay ko February 18 kasi doon ako nag-transact. Yun po yung petsa. So piliin nyo na lang po kung anong petsa kayo gumamit ng inyong credit card. And next, punta na tayo dito sa gilid yung preferred installment term. So i-click nyo na lang po yan. So dito may makikita po kayong 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months. So pumili na lang kayo kung anong term yung kukunin ninyo. Kagaya sa akin, 12 months, kaya yun po yung pinili ko. At next, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng last 4 digits ng ating BDO card na ginamit sa pag-swipe. So take note po, last 4 digits lang yung ilalagay. At next, punta na tayo sa baba dito sa terms of acceptance. So basahin nyo lang po itong terms and condition dito at kung okay na, i-click nyo na lang po ang box katabi ng I agree. At pagkatapos, ilagay na natin ang CAPTCHA. Kung ano po nakikitang letra or numbers dito, maliit man o malaki, ilagay nyo po dito. So kagaya niyan, 8G7C key yung nakikita ko, kaya yun po yung nilagay ko dito. So kung na-double check na ninyo at okay naman lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, do you want to proceed with request? I-click nyo na lang po ang okay. After that, may makikita po kayong ganito, scroll down nyo na lang po at may makikita kayong ganito sa baba. May reference number na at 5 banking days daw yung process ng purchase convert request ninyo. Pagkatapos lang ng isang araw guys, may na-receive na akong text na kagaya nito at binigyan ako ng reference code para ma-convert po yung application ko. Pero sad to say guys, 6 months lang yung in-approve nila instead of 12 months yung in-applyan ko. So kung gusto ko daw i-avail yun, mag-text lang daw ako sa 225678. Tapos i-type ko lang ang IPCON tapos yung reference code na binigay nila sa akin. Pagkatapos kong mag-text sa kanila, may na-receive na akong text na kagaya nito. Natanggap na daw nila yung purchase convert application ko at mag-antay lang ako ng 3 banking days para ma-process yung request ko. So after nga ng 3 banking days, may na-receive na akong text na kagaya nito. So decline po yung application ko. So binasa ko po sa website nila kung bakit na-decline yung pag-apply ninyo ng purchase convert application. So sa tingin ko dito ako nagka-problema sa number 3 kasi yung balance ko is less than 100 pesos na lang yung limit na natitira sa credit card ko. Kasi kailangan nilang mag-deduct ng add-on interest at yung processing fee na 100 pesos. Kaya nung naglagay ako ng pera doon sa credit card ko, kahit hindi gaano kalaki guys, basta ma-covered lang yung processing fee at yung add-on interest, maka-convert na po yung purchase application ninyo. So ayun na nga, nung na-posted na yung binayad ko, may nag-text sa akin sa BDO deals na your BDO purchase convert request with the reference number has been approved. Kaya yun po yung dahilan talaga kasi walang balance na natira sa credit card ko. Kaya nung nagbayad ako, na-approve yung convert purchase ko na request. So make sure kung magpapa-convert kayo, may balance pang natitira sa credit card ninyo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!